Yo, what's up guys? Ngayon magpapalit tayo ng shifter para sa ating Raider FI. So ayun yung gagamitin nating gamit. Mag-upgrade din tayo ng 220mm na disc para sa rear. Ito yung shifter ko na may 3 years or 4 years na siya. So RCBS 4 half shifter. Sikat na sikat naman sa atin ngayon yan. So yun yung kadalasan ginagamit kasi plug and play. Tapos ito yung brake master sa kanan. So plug and play lang yan, walang halos papalitan. So ito yung ipapalit natin, full set na S3 o color black. Ayan, may kasama siyang stickers. Tapos ito na yung mismong shifter. So ang pinagkaiba niya, ito full shifter and half shifter. Pero meron kasi nauuso ngayon na ginagawa sa Street Chiefy na kino-convert to. Pero soon gagawin natin yun. Pero sa ngayon, i-full shifter mo natin siya. Since mag-upgrade tayo ng shifter at meron ding tayong gagawin dito. So siguro paputulin ko tong video sa dalawa. So mag-focus muna tayo dito sa shifter. Kasi mas kailangan natin itong shifter para makabit natin to ng maayos. So nag-add din pala ako ng brake master pump na color red. So ito huwag niyo pansinin, inahanapan ko lang kasi siya ng kasukat. So baka mamaya meron ng available dito sa mga bolts na kasama ng shifter. Ayan, baklasin muna natin yung nakakabit ngayon. Time-lapse na lang natin, saka natin ikabit to. So hindi ko siya mapapakita ng buo since may manual naman. Ayan. So time-lapse na lang natin para less kain sa oras. So sa pagkabit nito, hindi ko sure kung plug and play. Pero meron nagsasabi na plug and play to. Pero yun, malalaman natin. Ayan, natanggal na natin itong sa left. So napakadali lang, allen lang ang kailangan. So medyo nagmarka lang dito yung nagkabitan. Ito, mabebenta pa naman natin to kahit paano. So bagsak presyo na lang natin. Madumi lang naman pero kayang-kaya to linisin. So ayan, buuin muna natin yung pang left nito para mabawas-bawasan yung bolt na gagamitin natin or yung mga bolt para di tayo malito pag kanan or sa right. Ito update guys, obligado nga palang tanggalin yung stock foot peg o yung footrest ng stock kasi kailangan siya para pagduktungan na ito. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking in the distance, but Ito na yung final na kung ano mismo yung nakadikit sa frame natin. So may washer dito, tapos dalawang allen, then yung mismong bracket niya, then washer or spacer, tapos spacer. Basta yun yung setup niya na nakadikit sa frame. walking in the distance, but I know that it's not reality. So sa itsura pa lang, medyo nasagawan na ako. So hindi naman din talaga yun yung plano kong gawin. Pero since ang title nito is S-Series, so i-full muna natin siya. So dito na tayo sa left. So tanggalin muna natin to, tsaka tong footrest natin agad para maluwag yung space natin. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. Ayan, na baklas na natin. So may napansin ako dito sa
stock brake master pump natin. So may tagas na din pala. So buti nakita natin to at mapalitan natin na agad. So ito yung pinagtanggalan. Medyo may kalawang na to. At bumukat pa yung hulma. Nakabaklas na. So tara, simulan natin to ikabit. So ito guys, natapos na. Yung rod, hindi ko muna kinabit kasi may adjustment pa tayong gagawin dyan. Tapos dito sa kanan, ayan, namount ko naman na yung pipe. Pero sinabi ko naman sa inyo na hindi natin to gagamitin, tong footrest. Gagawin lang natin siyang single shifter. Tapos ito okay na. Nalagay ko na lang yung bago nating brake pump. So ito yung stock, hindi ko muna kinabit. Okay naman, mahaba yung clearance niya o yung pakan dito sa mismong preno, so medyo lalakas yung pagkapreno natin. So medyo madumi pa, ayusin na lang natin sa susunod na video. Ayan, so dito muna magtatapos tong video na to. Ituloy na natin to sa second part natin sa pagkakabit nung brake master tsaka nung big disc sa likod. So yun lang.